Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga ka-backyard. Welcome back po sa ating vlog ngayon. So, ngayong araw po, pag-usapan po natin itong napakadali pong mga paraan para makaparami po agad tayo ng ating mga inaalagaang manok kahit nag-uumpisa pa lamang po tayo. So, paano nga po ba natin gagawin yan? So, ito pong akin, idea lamang po ito para po sa mga mag-uumpisa sa kanilang manukan. So, ano po ba ang pinakamadaling paraan para maparami agad natin ang ating mga manok sa loob lamang ng isang taon? So, isang tip ko po para sa inyo ay bibili po tayo ng mga itlog. So, pag itlog po, mas mura, less po ang maipapalabas natin pera o puhunan po para po sa ating manukan. So, ibig sabihin po, makakarami tayo agad ng manok na hindi tayo gumagasto ng malaki. Ang pagpaparami po ng manok, sobra pong dali lamang yan. Ilagay lang po natin sa ating isip o itatak po natin dyan na madali lang pong magparami ng manok pero mahirap po itong i-sustain. So, ibig sabihin po niyan, hindi naman po masama magparami agad ng manok. Ang problema lang po at ang tanong, kaya mo bang i-sustain ang maraming manok na iyong aalagaan kung ikaw ay isang baguhani pa lamang? So, pangalawa ko pong tip sa inyo, kung bibili po tayo, meron po tayo ng counting budget, sisiw po ang ating bibilhin. So, kung ikukumpara po natin kasi ang sisiw, doon po sa mga RTL na manok, mas mura po sila. Gawa po nung kung sa heritage breed po tayo dito banda sa amin sa Bohol, ay nagkakahalaga lamang po ng 100 pesos ang day old to week old po ng heritage breed. So, ibig sabihin po niyan, makakarami tayo ng heads sa murang halaga at hindi po kalakihan rin ang ating mailalabas na puhunan sa ating manukan. So, napag-usapan na rin naman po natin ang itlog, ang sisiw, i-incubate natin. Kung sisiw naman po, tayo po ang mag-iilaw. Ano po ba ang hindi naman po kaya-aya sa pag-uumpisa nyo ng manukan kung ganito po ang inyong mga pagbibibilhin o pag-uumpisahan? Unang-una po, dun po tayo sa itlog. Ang negative side po niyan, sa itlog, kung bibili po kasi tayo ng itlog sa fertile egg, hindi po tayo 100% na mapipisa yun lahat. So, ibig sabihin po, hindi po 100% sa fertile eggs natin na pagbibili ay mahahatch lahat. So, expected na po natin yan na halos 3/4 po niyan ay unfertile eggs, bugok, o yung hindi po nakahatch. So, yun po ang negative side pag sa itlog po tayo nag-umpisa. So, sa sisiw naman po, kung sa sisiw po tayo, meron din po yung tinatawag natin na yung damage din po kung atin lang pong iisipin, yung pong mamamatayan, hindi naman po talaga yan may iiwasan. Ang problema lang po kasi, gusto lang po natin o iisipin po natin makakarami tayo ng manok. Pero pag sa sisiw po tayo nag-umpisa, anong taon pa po tayo makakakita ng pera o kikita? Gawa po ng pagsisiw po kasi at saka sa itlog tayo, ganito po yun. Pakakainin po natin ang ating manok ng mula 1 month old hanggang 5 to 6 months old sila, saka pa po tayo mag-uumpisang kumita sa atin pinagbibiling manok. So, ibig sabihin po, kung wala po tayong malaki-laking pondo, gusto po natin agad ng maraming manok, ay medyo manghihinayang ka po sa iyong pera. Gawa ng malaki-laki po ang magagasto. Kung marami kang sisiw na nabili, marami kang palalakihin, marami ka rin pakakainin. So, ibig sabihin po, matatagalan pa po bago ka kumita. Kung wala ka pong budget na isusustento sa iyong mga alagang sisiw. Kaya nga sabi ko po sa inyo, madaling magparami, mahirap magsustento o mag-maintain ng mga manok. Gawa po ng meron po tayo dyang pakain. Meron din po tayong vitamins. At saka yun pong extra expenses po natin para po sa ating mga alagang manok. So, kaya po sinabi ko sa inyo, sobrang dali lang po magparami, mahirap i-maintain. So, sana po naintindihan nyo po ang aking paliwanag at maraming salamat po. Good morning.